Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isa na namang kasong yumanig sa buong bansa ng Taiwan. Isang misteryong puno ng pagtataksil, lihim at katahimikan. Isang dalaga na matalino, edukado at tila may perpektong buhay ang bigla na lang naglaho na parang bula matapos lamang ang isang romantikong hapunan kasama ang kanyang nobyo. Habang sinisiyasat ng mga otoridad ang kaso ay unti-unting lumitaw ang mga nakakakilabot na detalye. Mga mensaheng binura bago pa siya mawala, mga oras na hindi maipaliwanag at mga kwentong paulit-ulit na nagbabago. At ang mga taong dapat sana'y tumulong sa paghahanap ay tila ba may mga sikretong tinatago. At bago natin hihimay-himayin ang bawat detalye ng kasong ito, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng kasong tinatalakay natin dito. Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na umaga sa Bengqiao District sa Taiwan sa New Taipei City. Noong Mayo 23 taong 2018, nakatanggap ng report ang Xianhai Police Station mula sa isang mag-asawang halatang balisa. Nawawala raw ang kanilang anak na babae ng 3 araw na at walang iniwang kahit anong bakas o mensahe ito. Ang anak nilang yaon ay si Yimin Huang. Ayon sa magulang niya ay huli nila itong nakita 3 araw na ang nakakalipas noong dinala ni Yimin ang kanyang nobyo kasama ang pamilya. Sa gabing iyon, habang masaya ang lahat, biglang nag-propose daw ang kanyang nobyo at sinabing gusto na raw niyang magpakasal bago matapos ang taon. Bumili pa ito ng pares ng singsing at isang pearl necklace at inilipag ito sa mesa at ngumiti. Lahat ay tila maayos, pero pagkatapos ng hapunan, umuwi na ang dalawa sa apartment nila sa Guong Road, Bengqiao, pero bandang alas 10 ng gabi ay biglang natahimik ang cellphone ni Yimin. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag, walang reply sa messages at pati ang line account niya ay biglang walang activities. Sa una ay inisip ng mga magulang niya na baka busy lang ito sa trabaho o may biglaang lakad, pero makalipas ang 2 araw na walang kahit anong contact ay nagsimula na silang kabahan. Tinawagan nila ang nobyo nitong si Junying pero walang sumasagot, kaya tinawagan nila ang pamilya ng lalaki, ngunit ang sagot lang ay wala daw ito sa bahay. Habang lalong tumitindi ang kaba ay nagpasya ang pamilya Huang na puntahan mismo ang inuupahang apartment ni Yimin. Paulit-ulit nilang pinindot ang doorbell pero walang sumasagot doon. Tahimik din ang buong lugar at nang sumilip sila sa siwang ng pinto ay napansin nilang nandoon pa rin sa loob ang handbag ni Yimin, ang bag na hindi niya kailanman iniiwan. Ngunit siya mismo ay wala sa loob. Doon na nila naramdaman na may kakaibang nangyayari. Kaya naman nung kinaumagahan noong Mayo 23 ay nagtungo sila sa police station at humiling na buksan ng mga pulis ang pinto. Pero nakakadismay ang hindi pumayag agad ang mga otoridad. Ayon kasi sa patakaran, hindi sila pwedeng basta pumasok sa pribadong tirahan hanggat walang malinaw na senyales ng panganib, walang dugo, walang sigaw at walang kakaibang ingay mula sa mga kapitbahay. Kaya hindi pa rin nila ito maituturing na emergency. Habang desperadong naghahanap ng paraan ang pamilya ay lumabas ang ilang detalye tungkol sa nawawalang babae. Si Yimin Huang ay ipinanganak noong 1991. Siya ay 27 taong gulang noong panahong iyon at nagtapos siya ng foreign languages sa National Chen Chi University at may master's degree pa ito. Nagtatrabaho siya bilang legal interpreter sa isang kilalang pharmaceutical company na kabilang sa Fortune 500. Sa personal na buhay naman nito, 6 na buwan bago siya mawala, ay nakilala ni Yimin sa isang dating app ang isang fitness trainer na nagngangalang Junying Zhu. Dahil pareho silang mahilig sa sports at magaling sa wika, mabilis silang nagkagaanan ng loob. Laging masigla ang kanilang usapan hanggang sa nauwi ito sa seryosong relasyon. Hindi nagtagal ay nagsama na sila sa iisang bubong. Dahil sa relasyon nila, agad na pinaghinalaan ng pamilya ni Yimin na baka may kinalaman ang nobyo niya sa pagkawala nito. Kaya naman, noong gabi ng Mayo 23 ay nag-post ang nakakatandang kapatid ni Yimin sa Facebook kasama ang litrato ng kapatid. Sinabi niya roon na 3 araw nang walang komunikasyon si Yimin at nakapatay ang cellphone nito at hindi na matrace ang lokasyon. Binanggit din niya na ang nobyo nitong si Junying Zhu ay dati nang nasangkot sa kasong droga at may ugaling marahas at kasalukuyan
tuluyang kasama ni Yimin sa bahay nila sa Banqiao. Nangangamba ang pamilya na baka ikinulong o sinasaktan ni Junying si Yimin kaya nakiusap sila sa mga tao online na tulungan silang maghanap dito. Mabilis kumalat ang post at libu-libong shares at comments sa loob lang ng ilang oras ang nangyari. Habang tumutulong ang mga netizen sa paghahanap ay hindi rin tumigil ang pamilya. Kinausap nila ang mga kaibigan, katrabaho at kakilala ni Yimin para maghanap ng kahit anong clue. Hanggang sa makontak nila ang malapit na kaibigan ni Yimin mula pa noong kolehiyo. Pagkakita ng kaibigan sa post ay bigla niyang naalala ang huling chat nila ni Yimin ilang araw bago ito mawala. Noong una ay iniisip lang niya na simpleng tampuhan lang ng magkasintahan iyon. Pero nang muli niyang basahin ang mga mensahe ay nanindig ang balahibo niya. Mas seryoso pala ang sitwasyon kesa sa akala niya. Agad niyang kinuha ang screenshots ng kanilang pag-uusap at ipinadala ito sa pamilya ni Yimin. Sa mga mensaheng iyon ay sinabi ni Yimin na naging marahas at wala sa sarili ang nobyo niya at madalas magalit ng walang dahilan, sumisigaw sa 10 oras ng gabi at nagwawasak ng gamit at binabantaan daw siyang paaalisin sa bahay. Bilang tugon ay pabiro niyang sinabi sa kaibigan na kung may mangyayaring masama daw sa kanya ay pwedeng ebidensya yung mga chat na yon sa korte. Pero ang sagot daw ni Yimin ay maikli at nakakatindig balahibo. Sabi niya ay sana makaligtas daw siya rito ng walang masamang mangyayari. Pagkalipas ng ilang oras mula nang ibahagi ng pamilya ang mga chat logs, ang buong atensyon ng publiko ay napunta kay Junying, ang nobyo ni Yimin. Ngunit sa halip na makipag-ugnayan sa mga pulis o sa pamilya ay nagpost siya ng mahabang mensahe sa Facebook. Doon ay tinanggi niya ang mga paratang ng karahasan o pagkokontrol laban sa kanya. Ayon sa kanya, si Yimin daw ang laging gustong makipagbalikan sa kabila ng mga away nila. Sinabi rin niyang tinanggap niya noon ang nakaraan ni Yimin pero kalaunan ay nalaman niyang nagsisinungaling ito kaya nasaktan daw siya at nadismaya. Pinakikiusapan niya ang mga tao na huwag basta humusga batay sa isang panig lang ng kwento. Hindi pa siya nakontento doon at nag-upload din siya ng screenshot ng umanay mensahe mula kay Yimin. Sa mensaheng iyon ay tila labis na nagsisisi si Yimin at sinasabing hindi siya karapat-dapat kay Junying at umamin na nagsisinungaling at inaamin na nasaktan niya ito. Puno ng self-blame at panghihinayang ang tono ng mensahe at tila sinusubukang humingi ng tawad sa taong pinaniniwalaan niyang nasaktan niya. Pagkatapos lumabas ng post ni Junying ay unti-unting nagbago ang opinyon ng mga tao sa social media. Marami ang nagsimulang maawa sa kanya at iniisip na siya ang biktima ng isang hindi tapat na relasyon. Sa loob ng ilang oras ay lumabas ang imahe ni Junying bilang isang lalaking labis na umiibig pero matinding nasaktan at pinagtaksilan. Pero hindi nagtagal ang simpatyang iyon. Mabilis na napansin ng mga netizen ang mga kahinahinalang detalye sa screenshot na ipinost niya. Una ay sa itaas ng kaliwang bahagi ng screen ay malinaw na naka-airplane mode ang cellphone. Ibig sabihin, walang signal o koneksyon kaya paano siya makakatanggap ng mensahe. Pangalawa, kakaiba ang tono ng mensahe. Puno ito ng matitinding salita ng pagkamuhi sa sarili. Isang bagay na hindi kailanman ginagawa ni Yimin na kilalang mabait at kalmado lamang. Hindi doon nagtapos ang duda ng publiko dahil napansin din ng mga taong si Yimin lang ang may mensahe sa screenshot habang walang kahit isang reply mula kay Junying. Dahil doon, lalo pang nagduda ang mga netizens sa pagiging totoo ng post. Mas lalo pang lumabo ang lahat nang lumabas ang impormasyon na huling beses aktibo ang line account ni Yimin ay noong gabi ng Mayo 20. Simula noon ay wala nang nakontak sa kanya. Hindi pamilya, hindi kaibigan at hindi rin katrabaho. Kaya paanong biglang may mensaheng lumitaw sa cellphone ni Junying 3 araw matapos siyang mawala kung siya lang ang may hawak ng telepono? Sa dami ng hindi tugmang detalye ay iisang konklusyon ang nabuo sa isip ng publiko. Si Junying mismo ang gumawa ng peking mensahe. Ginamit niya ang cellphone ni Yimin para gumawa ng kwento kung saan siya ang nasaktang biktima upang manipulahin ang opinyon ng mga tao. Mula noon ay nakatuon na ang lahat ng atensyon sa madilim na nakaraan ni Junying. Isa-isang lumabas ang mga nakakagulat na impormasyon. Lumabas na dati na pala siyang kasal at noong Nobyembre taong 2017 ang kanyang dating asawa ay nagsampa ng restraining order laban sa kanya
dahil sa pang-aabuso. Kasabay nito ay nagsalita rin ang nakakabatang kapatid ng dating asawa at ibinunyag na si Juning ay sobrang kontrolado at marahas. Pinipilit ang kasal, binabantayan ang cellphone at madalas nananakit. Upang patunayan ito ay naglabas siya ng mga larawan ng katawan ng kanyang kapatid na puno ng pasa at sugat. Ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat. May madilim din siyang nakaraan sa Amerika. Noong taong 2014 ay nasangkot siya sa isang insidente ng pagnanakaw sa bangko at tumakas pabalik sa Taiwan upang makaiwas sa kaso. Kalaunan ay nadawit din siya sa kaso ng droga at sinentensyahan ng korte ng 3 taon at 10 buwang pagkakakulong. Ang mas nakakatakot pa ay nakatakda na sana siyang magsimula ng sentensya noong Mayo 18 at may opisyal na utos na mula sa piskalya pero hindi siya sumipot at nagtago ito. Dahil doon, idinagdag siya sa listahan ng mga wanted criminal at dito na pumasok ang pinaka nakakakilabot na koneksyon. 2 araw lang matapos siyang maging takas noong Mayo 20 ay nagkaroon siya ng huling hapunan kasama si Yimin at mula sa gabing iyon ay hindi na siya muling nakita pa. Dahil sa matinding pressure mula sa media, mga netizen at sa walang tigil na pagsisikap ng pamilya ni Yimin ay napilitan na ring umaksyon ng seryoso ang mga pulis. Sinimulang suriin ng mga investigador ang CCTV footage mula sa gusaling tinitirhan ni na Yimin at Juning. Sa video na kuha bandang 10:02 ng gabi noong Mayo 20 ay makikita silang sabay na pumasok sa building. Pareho silang kalmado na parang walang kakaiba pero pagkatapos ng sandaling iyon ay hindi na muling nakita pa si Yimin sa kahit na anong kamera doon. Samantala, nagsimulang magbago ang mga kilos ni Juning. Mula gabi ng Mayo 21 hanggang madaling araw ng Mayo 22 ay makikita siya sa CCTV na nakasuot ng baseball cap, gloves at nakayuko para matakpan ang mukha. Bitbit niya ang ilang plastic bag habang palabas ng building. Ang lalo pang nakatawag pansin ay hindi siya kailanman gumamit ng elevator. Palaging daan sa hagdan ang pinipili niya at palaging diretso sa hardin sa likod ng building ang kanyang tungo. Dito na nagsimulang maghinala ang mga investigador. Ano ang laman ng mga plastic bag at baka hindi lang ito ordinaryong basura. Sinundan ng mga pulis ang direksyong nakuhanan sa CCTV patungo sa hardin kung saan nakita si Juning. Habang sinusuri nila ang paligid ay napansin nila na parang bagong halukay ang lupa at sa gilid nito ay may nakalabas na sulok ng plastic bag. Agad silang nagsuot ng gloves at naglabas ng pala at kagamitan at nagsimulang maghukay. Pagkalipas lamang ng ilang sandali ay may nahukay silang mahigpit na nakatali sa plastic bag. Nang buksan ito para sa paunang pagsusuri ay may nakita silang tila biological tissue sa loob at hindi pa tiyak kung galing sa tao ito o sa hayop. Agad nilang pinaligiran ang lugar at tinawag ang forensic team at mga piskal para ipagpatuloy ang investigasyon hanggang gabi. Pagdating ng forensic team ay ipinagpatuloy nila ang paghukay sa parehong lugar at doon natagpuan pa nila ang 6 pang plastic bag na nakabaon ng mas malalim sa lupa. Dumating din ang pamilya ni Yimin sa lugar. Pagkakita ng kanyang ina sa mga bag na isa-isang hinuhukay ay napaiyak ito at agad lumapit pero pinigilan siya ng mga investigador at sinabing wala pang pinal na resulta. Ngunit hindi nagtagal ay lumabas ang nakakapangilabot na katotohanan. Ayon sa forensic analysis, ang 7 plastic bag ay magkakaugnay at nang pagsamasamahin nila ay nabuo ang katawan ng isang babae at sa pamamagitan ng DNA test ay nakumpirma na ang mga labi ay kay Yimin Huang. Ipinakita ng autopsy na malinis at eksakto ang mga hiwa ng mga buto na palatandaan na hindi ito gawa ng biglaang galit kundi isang planado at sinadyang pagpatay. Ngunit hindi doon nagtapos ang pangungot. Ang buhok ni Yimin ay tuluyang inahit at wala ni isang hibla na natira. Ang mas lalo pang nakakagimbal ay lahat ng kanyang internal organs ay nawala at ang malaking bahagi ng laman sa kaliwang hita niya pababa sa tuhod ay tinanggal. Sa gitna ng mga nakakapangilabot na detalyeng ito ay isang dating investigador ang nagsabing posibleng may nawawala pang 8 plastic bag. Dahil dito ay agad na nagpadala ng K9 units ang mga otoridad at nagsagawa ng malawakang paghahanap. Sinuyod nila ang basement, septic tanks at lahat ng drainage system sa paligid ng gusali. Kinuha rin nila ang engineering blueprints ng buong plumbing system upang masuri ang bawat linya at koneksyon. Isang linggo ang lumipas at
natagpuan nila ang ikawalong plastic bag sa isang lumang kanal malapit sa isang residential area. Sa loob nito ay ang mga nawawalang bahagi ng hita pero ang mga internal organs ay hindi pa rin matagpuan. Ngunit habang kinukumpirma ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga labi at naghahanda na ng warrant of arrest laban kay Junying, ay biglang nagbago ang takbo ng sitwasyon. Madaling araw ng Mayo 28, ikawalong araw ng investigasyon, ay nakatanggap ng tawag ang istasyon ng pulis sa Xinjing District sa New Taipei City. Isang sanitation worker ang tumawag at humihingal at nagulat na may lalaking nakitang nakabitin sa isang pampublikong banyo. Pagdating ng mga pulis sa lugar ay natagpuan nila ang isang abandonadong gusali na halos gumuho na. Sa loob, nakita nila ang katawan ng isang lalaki na nakabitin sa kalawangin na bakal na nakakabit sa sirang bintana. Sa ilalim niya ay isang wasak na plastic chair at sa paligid ay mga piraso ng toilet paper na may mga sulat kamay. Wala siyang ID at nakasuot lang ng simpleng damit pero agad na kumpirma ng mga investigador na ang patay ay si Junying, ang pangunahing suspect sa kaso ni Yimin. Walang palatandaan ng panlabas na puwersa o pakikialam at tinatayang ang oras ng pagkamatay nito ay bandang alas 2 hanggang alas 3 ng umaga. Sa tabi ng katawan ay naroon pa rin ang mga sulat sa toilet paper. Dito umamin si Junying na nakagawa siya ng malaking pagkakamali at sinabi niyang wala na siyang ibang daan kundi bayaran ang buhay ng isa pang buhay at yun ay ang kanyang buhay. Sinabi rin niyang matagal na siyang may sakit sa pag-iisip at tuwing umaatake ito ay nawawala siya sa sarili. Sa mensahe niya sa kanyang mga magulang ay humihingi siya ng tawad dahil itinago niya ang lahat. Takot daw siyang masira ang loob nila sa katotohanan. Makalipas ang ilang oras ay pinapunta ng mga pulis ang pamilya ni Junying upang kumpirmahin ang bangkay. Akala ng marami ay matatapos na ang nakakagimbal na kasong ito pero ang totoo ay doon palang nagsisimulang lumitaw ang mas malalalim na misteryo sa likod ng pagkamatay ni Yimin. Kinabukasan, dumating ang ama ni Junying sa lugar. Nang makita niya ang malamig at namumutlang mukha ng kanyang anak ay gumuho siya sa sahig. Niyakap niya ang katawan ni Junying at umiiyak ng walang tigil at paulit-ulit na sinisisi ang anak sa pagpili ng ganitong paraan. Anya ay sinabi daw niya sa kanya na harapin na lang niya ang kasalanan niya bilang isang lalaki pero bakit daw yun ang kanyang pinili. Ngunit pagsapit ng hapon ay isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May isang lalaking tumawag sa mga pulis at inulit isa-isa ang mga sinabi mismo ng ama ni Junying sa lugar. Gayong sinabi nitong hindi pa niya kailanman nakilala ang lalaki. Dahil dito, nagduda ang mga otoridad. Agad silang nagsagawa ng panibagong pagsusuri sa lahat ng CCTV footage upang malaman ang mga galaw ni Junying bago at pagkatapos ng di umano'y pagpapakamatay nito. Ang desisyong iyon ng mga otoridad ang naging susi sa pagbaligtad ng buong kaso. Nakakita sila ng isang video clip mula sa surveillance camera at iyon ang naging turning point na nagbigay linaw sa buong pangyayari. Sa tulong ng footage at ng mga tala ng investigasyon ay nabuo muli ng mga pulis ang kumpletong timeline at nalaman ang papel ng bawat isa, kabilang na ang mga magulang ni Junying sa kaso. Eksaktong 10:02 ng gabi noong Mayo 20 ay huling nakita sa CCTV si Yimin. Nakuhanan siyang naglalakad ng ilang hakbang sa unahan ni Junying habang sabay silang pumapasok sa inuupahan nilang apartment. Kinabukasan, 9:42 ng umaga noong Mayo 21 ay nakita naman sa camera si Junying na binubuksan ang pinto para tanggapin ang isang food delivery. Base sa oras na ito, pinaghihinalaan ng mga investigador na posibleng patay na si Yimin sa mga sandaling iyon. Pagkalipas ng 3 oras, mga bandang 12:48 ng tanghali, ay biglang dumating sa apartment si Chun Liu, ang ina ni Junying. Sa CCTV ay makikita siyang pumasok at nanatili lamang ng eksaktong 7 minuto bago umalis bandang 12:55 ng tanghali. Dahil dito, napaisip ang mga pulis kung alam kaya ni Mrs. Su ang nangyari sa loob ng unit. Kinagabihan, sa pagitan ng 11:30 ng gabi at 1:45 ng madaling araw, ay ilang beses na pumasok at lumabas ng gusali si Junying. Tuwing umaalis siya ay may dala siyang mabigat na backpack at ilang plastic bag. Pero sa tuwing bumabalik ay wala na ang mga dala niya at halatang magaan na ang bag. Kalaunan ay nakumpirma ng mga pulis na iyon ang oras ng pagtatapon ni Junying sa mga labi ni Yimin. Ilang oras lang matapos nito, bandang 8:41 ng umaga noong Mayo 22, ay dumating naman ang parehong magulang ni Junying sa apartment
apartment. Pagkalipas ng 6 na minuto ay sabay-sabay silang umalis. Sa footage ay makikita ang ama ni Junying na may hawak na tila kumot sa isang braso at may hinihila namang itim na maleta sa kabila. Mabilis itong nagpasiklab ng mga espekulasyon online at nagtataka sila kung ano ang laman ng maletang iyon. Habang lumalalim ang investigasyon ay muling binalikan ng mga pulis ang apartment para maghanap ng karagdagang ebidensya at agad silang may napansing kakaiba. Ang buong lugar ay malinis na malinis at tila bagong kuskus. Ang sahig ng kusina at mga drain ay may bakas ng malalalim na paglilinis. Pero nang gumamit sila ng luminol malapit sa lababo ay nagpositibo ito sa bakas ng dugo. Sa basurahan ay nakakita sila ng mga punit na piraso ng tuwalya at ilang walang lamang bote ng bleach. Habang sinusuri ang mga oras ng kahina-hinalang galaw ay sinilip ng mga pulis ang cabinet malapit sa kwarto ni Junying at doon nila nakuha ang isang kutsilyong humigit kumulang 23.6 na pulgada ang haba. Kinumpirma ng forensic test na may DNA si Yimin sa talim ng kutsilyo at ito ang nagpabago ng direksyon ng buong kaso. Mula rito, hindi na lamang nakatuon ang mga pulis sa kung sino ang pumatay kay Yimin kundi pati sa posibleng pagkakasangkot ng mga magulang ni Junying. Lumawak ang investigasyon at sinuri rin nila ang CCTV mula sa bahay ng mga magulang ni Junying sa Taoyuan. Lumabas sa data na bandang 11:30 ng gabi noong Mayo 23 ay bumalik si Junying sa bahay ng kanyang mga magulang at nanatili roon hanggang madaling araw. Ang nakakakilabot pa dito ay nireport nang nawawala si Yimin sa panahong iyon, ngunit si Junying ay kalma lang na nagtatago sa bahay ng kanyang mga magulang. Dahil dito, tinutok ng mga investigador ang kanilang pansin sa koneksyon ni Junying at ang kanyang mga magulang. Agad nilang dinala sa presinto si Chun Liu, ina ni Junying, para sa interogasyon. Sa harap ng mga pulis ay kalma lang siya at ipinaliwanag na pumunta siya sa apartment noong Mayo 21 dahil nag-aalala daw siya sa kalagayan ng anak na tila may pinagdadaanan sa pag-iisip. Tungkol naman sa pagbalik daw niya noong Mayo 22 ay sinabi niyang tumulong lang daw siya sa paglilipat ni Junying. Ipinagdiinan niyang wala na siyang naging kontak sa anak matapos noon at wala siyang alam sa nangyari. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang bumagsak ang depensa niya. Dahil ang mga ebidensya ay taliwas sa lahat ng sinasabi niya. Lumabas sa surveillance footage na sa pagitan ng 11:30 ng gabi noong Mayo 23 at madaling araw ng Mayo 24 ay bumalik si Junying sa bahay ng kanyang mga magulang sa Taoyuan. Nang tanungin si Chun Liu ukol dito ay sinabi niyang wala siyang alam sa nangyaring iyon at maaaring natutulog na daw siya sa oras na iyon. Nang tanungin naman kung kailan niya unang nalaman na pinatay ng anak niya si Yimin ay nalaman lang daw niya matapos marinig ang balita tungkol sa pagkamatay ni Junying. Kasabay nito ay kinapanayam din ng pulis ang ama ni Junying na si Ding Guozhu. Una niyang sinabi na huling nakita niya si Junying noong Mayo 22 noong tumulong siyang maglipat ng gamit at mula noon wala na raw silang naging kontak sa anak. Ngunit iginiit niyang wala siyang tinanong at umaasang magpapasuko na lang ito sa pulisya. Habang lumalalim ang kaso ay iminungkahi ng mga pulis na isailalim sa polygraph test ang mag-asawa. Pumayag si Ding Guo ngunit tumanggi si Chun Liu dahilan niyang hindi raw kakayanin ng kanyang kalusugang pangkaisipan ang presyon ng pagsusuri. Noong una ay pinag-iisipan ng mga taga-usig na sampahan ng kasong kriminal ang magulang ni Junying. Ngunit matapos ang masusing interogasyon ay napagpasyahan na bagamat kahina-hinala ang kilos ng dalawa, kulang pa rin ang matibay na ebidensya para patunayan na may direktang kaalaman sila o pakikilahok nila sa krimen. Mariing tinutulan ito ng pamilya ni Yimin na hindi tinatanggap ang desisyon ng prosekusyon. Dahil walang naisampang kasong kriminal ay dumulog sila sa sibil sa korte at humihingi ng $350,000 bilang danyos. Iginiit ng pamilya na malinaw na alam ng mga magulang ni Junying ang nangyari ngunit hindi nila ito iniulat sa pulis at higit pa roon, tumulong pa silang linisin ang apartment at alisin ang ilang bagay na para sa kanila ay hindi lang pagtatago ng ebidensya
siya kundi posibleng pakikipagsabuatan. Sa paglilitis ay ipinakita ng pamilya ni Yimin ang footage na kuha bandang 12:80 ng tanghali noong Mayo 21. Dito ay makikitang naglakbay si Chun Liu mula Taoyuan papunta sa apartment at nanatili lamang ng 7 minuto bago umalis. Depensa ni Chun Liu ay pumunta raw siya doon para alagaan si Junying dahil wala raw ito sa matinong pag-iisip sa panahong iyon. Ngunit ayon sa kampo ng mga nagsasakdal ay hindi makatwira na magbiyahe ng mahigit 1 oras para lamang tumigil ng 7 minuto doon at hindi rin tumutugma ang pahayag niya sa dati niyang testimonya. Mula rito ay lumakas ang hinala ng pamilya ni Yimin na agad matapos ang krimen at tinawagan ni Junying ang kanyang ina upang tulungan siyang itago o itapon ang katawan. Kinabukasan, eksaktong 8:41 ng umaga noong Mayo 22 ay dumating ang mag-asawang Dingguo at Chin Liu sa apartment. Pagkalipas ng 6 na minuto ay sabay silang tatlong umalis ng gusali. Makikita sa footage si Dingguo na may dalang tila kumot at humihila ng itim na maleta. Kalaunan ay natagpuan ang parehong mga bagay sa isang recycling bin malapit sa kanilang tirahan. Ang nakakagulat pa ay sa kanilang unang interogasyon ay itinanggi ng mag-asawa na bumalik sila sa lugar ng krimen at sinabing hindi na raw sila nakapunta roon sa loob ng 3 taon. Ngunit nang ipakita ng mga pulis ang CCTV recordings ay napilitan silang umamin. Dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling at pagkontra sa sarili ay nagbigay ng mabigat na tanong ang pamilya ni Yimin. Ayon sa kanila ay kung may napatay daw na tao at pumasok ang mga magulang sa apartment ay paano nila hindi napansin ang dugo o amoy ng nabubulok na katawan. Para sa pamilya ay hindi ito aksidente kundi palatandaan ng sinadyang pagkilos at koordinasyon. Ngunit gaano man kalakas ang hinala nila ay hindi pa rin ito sapat na ebidensya sa harap ng batas. Sa huli, nang ibinaba ng korte ang pinal na hatol, pinanghawakan nila ang isang linya sa suicide note ni Junying kung saan humingi siya ng tawad sa kanyang mga magulang dahil hindi raw niya nasabing totoo ang lahat at takot siyang masaktan sila sa katotohanan. Batay dito ay ipinaliwanag ng hukuman na ang pahayag ay hindi patunay ng sabuatan kundi isang personal na pagpapahayag ng kalungkutan at kaguluhan ng isip ni Junying bago siya nagpakamatay. Dahil dito ay napagpasyahan ng korte sa pinal na hatol na bagamat makatwiran at nakakabahala ang mga tanong na ibinangon ng pamilya ni Yimin ay wala pa ring direktang ebidensya na magpapatunay na may alam o may intensyon ang mga magulang ni Junying sa nangyari. Dahil itinanggi ng mga akusado ang anumang pakikilahok at hindi nakakalap ang mga investigador ng sapat na ebidensyang makakasalungat sa kanilang mga pahayag, wala umanong legal na basihan ng korte para parusahan sila o ideklarang may kasalanan. Bukod pa rito ay tungkol sa emosyon na pahayag ni Dingguo sa morgue kung saan sinabi niyang paulit-ulit niyang tinuruan ang anak na harapin ang katotohanan kaya itinuring ng korte na ito ay isang biglaang pagputok ng emosyon, hindi isang opisyal o tanggap na pag-amin sa batas. Dahil dito ay tuluyang ibinasura ng appellate court ang $350,000 na kahilingan sa danyos na isinampa ng pamilya ni Yimin. Sa pagtatapos ng desisyon ay nagbigay ng makataong pahayag ang hukuman. Kinikilala na parehong pamilya ang nawalan ng hindi na mapapalitang buhay. Sa gitna ng matinding trahedya, hinikayat ng korte ang magkabilang panig na isantabi ang galit, pakinggan ang sakit ng bawat isa at subukang maghilom upang ang pumanaw ay makatahimik at ang mga naiwan ay muling makahanap ng kapayapaan. Ngunit kahit tapos na ang paglilitis, hindi pa rin nawala ang nakakabinging katahimikan mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Dahil sa huli, ang pinaka nakakakilabot na tanong ay hindi lang kung sino ang gumawa ng krimen, kundi sino ang nakakaalam ng katotohanan at pinili pa ring manahimik. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati ay kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mong kalimutang mag-iwan ng komento tungkol sa saloobin mo sa kasong ito at i-comment mo na rin kung anong oras at kung saan mo ito napanood para alam naman namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.